So, hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel at sa mga bago po sa aking channel, welcome po kayo dito. Magpapakilala po muna ako. Ako po pala si Malen. Gumagawa po ako ng mga travel content based on my own experience. So, it's been a long time po since gumawa po ako ng content dito sa aking YouTube channel. Na-busy po kasi ako sa mga bagay-bagay. So, more on short videos lang po yung ina-upload ko dito sa aking channel. And ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo yung journey ko po nung nag-apply po ako ng tourist visa sa Japan. Dati po kasi ang sinishare ko is about naman sa working visa. So before po tayo mag-start guys, don't forget po to subscribe on my YouTube channel, Rylen04 TV. At kung natuwa po kayo or nakatulong po sa inyong video na to, pa-favor po, click nyo po yung like. At kung may katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section. Sasagutin ko po yan ng with all of my heart. Feel free po, huwag po kayong mahiya. So let's begin guys. Para po pala hindi masyadong mahaba ang video na to, yung isi-share ko sa inyo is hahati-hatiin ko po siya into parts. At i-upload ko po siya dito sa aking YouTube channel. So ito po muna yung mga isi-share ko. Una is paano po ako nag-apply ng visa sa Japan as tourist. Pangalawa is ano po yung mga requirements na kailangang ihanda. At pangatlo, gaano po ako katagal nag-antay. So, yun lang po muna yung mga i-share ko sa inyo. Kaya don't forget po to click the notification below para po ma-notify po kayo kung meron po akong na-upload na mga videos na mas makakatulong din po sa inyo. So, una, paano nga po pala ako nag-apply ng visa? So, di mo na kailangan guys pumunta pa sa mga malalayong lugar or kung nasa probinsya ka pupunta ka ng Manila. Di mo na kailangan pumunta pa sa mga malalayong lugar para lang maghanap ng mga accredited po na agency para makapag-travel ka sa Japan. All you have to do po is pumunta lang po kayo sa inyong cellphone, kung may cellphone po kayo or laptop or computer, punta po kayo sa Google. Then search nyo po yung VFS Global. All you have to do po is follow nyo lang po yung mga instruction doon. At after nyo pong ma-fill upan po lahat ng forms doon sa VFS Global na binigay sa inyo, yung mga form, wait nyo po yung email sa inyo for confirmation po na nakapag-book kayo ng appointment at nakapagbayad po kayo. Kaya make sure po na tama po yung inilagay nyo mga details doon nung nag-fill up po kayo doon sa form. Pangalawa, ano nga ba yung mga requirements na kailangang ihanda? Bali po, dalawang parts po ng requirements yung i-share ko sa inyo. Una po, yung requirements po kapag nag-apply ka sa BFS at pangalawa po, yung requirements naman po kapag nasa immigration ka na or kapag mag-flight ka na. So dito po muna tayo sa requirements kapag nag-apply po ng visa sa VFS. Una, valid passport po. At least 1 year po bago po siya ma-expired. Guys, take note lang po, yung mga old passport nyo po, wag nyo po siyang itatapon. I-keep nyo po siya dyan sa inyo. Kasi napakahalaga po ng mga yan. Lalong-lalo na po kung yan po ay may mga stamp or previous travel nyo po. I-share ko po sa inyo later kung bakit po siya napakahalaga. And pangalawa pong requirements is yung form po na nada-download lang po siya sa website, pipil upan nyo po siya, then ipapasa nyo po siya pag pumunta po kayo ng VFS. Pangatlo po is yung picture. Make sure po na hindi po siya lalagpas ng 6 months. So, kailangan po, pag pumunta po kayo ng studio, sabihin niyo po pang Japan visa. Alam na po nila yon. At pang-apat po, napaka-importante po nito, yung financial documents po natin. Like po yung bank certificate or bank statement. So, yung sa akin po, based nga po sa experience ko yung sinishare ko sa inyo, kung meron po kayong MP2 savings, sama nyo na rin po kasi ganun po yung ginawa ko and praise God po kasi tinanggap naman po siya. Sinama ko po yung MP2 savings ko. So yung bank certificate po or bank statement, pupunta lang po kayo sa bangko kung saan po kayo merong pera or merong savings. Yung sa akin po is, sa BDO po is, nakakuha po agad ako that day. 100 pesos lang po yung siningi sa akin at sa BPI naman po is around 200 to 300 pesos po yung binayaran ko. That day din po nakuha ko din po siya. Napakahalaga po nito kasi ito po ay proof na kaya po nating gastusan yung ating travel. Napakahalaga po ng ating financial documents kasi po ito po ay nagpapatunay na kaya po nating gastusan or may sapat po tayong budget para sa ating travel.
So yung panglima pong requirements is yung employment certificate po natin or yung business certificate po natin. Yun lang po ay to prove na may babalikan po tayo dito sa Pilipinas. Hindi po tayo magtatrabaho sa Japan or something na mag-TTNT or ganun. Bawal na po yun. Huwag niyo pong gagawin yan. Kung employee ka, kailangan mo ng employment certificate. At kung ikaw naman ay business owner, yung business certificate mo po. And pang-last po is yung itinerary po natin. Napakahalaga po ng itinerary natin. Gagawan ko po ng next video yung paggawa po ng itinerary. Based lang po sa aking experience ha. Hindi po kung saan-saan. Based lang po sa aking experience. Tips lang po. Tips. So, next video po, tuturuan ko po kayo paano gumawa ng itinerary. So, pangatlo, gaano ako katagal nag-antay ng visa? So, ganito po kasi yun. Nagpabook po ako sa VFS ng August 12. Meaning, yun po yung date kung kailan po ako nag-submit sa VFS ng mga documents. Yun po yung binook ko sa VFS before. Then, nung nag-submit po ako ng August 12, nag-intay lang po ako sa bahay. Dineliver na po sa akin ng LBC ng August 21. So, meaning to say, 9 days lang po akong 9 days. 9 days. So meaning to say, 9 days lang po akong nag-antay ng visa. 9 days lang po may result na po ako. And praise God po, na-approve po ako papuntang Japan as tourist visa. So yun lang muna guys ang share ko sa inyo. Abangan niyo yung mga next video na gagawin ko. Guys, ito lang po ay base sa aking experience. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!